Pilipinas. Bago nagtapos ang taong 2014, ginimbal ng isang balita ang buong mundo matapos masangkot sa isang napakalagim na aksidente ang AirAsia Flight 8501. Nitong nakaraang ika-28 ng Disyembre, bumagsak sa Java Sea, West Borneo ang nasabing passenger flight na naglululan ng mahigit sa 150 pasahero. Hanggang sa kasalukuyan ay wala pa ring naitatalang bilang ng mga nakaligtas sa nasabing aksidente at patuloy pa ring tumataas ang bilang ng mga nare-recover na mga labi ng biktima. Dahil dito, tila binalot ng pangamba ang mga mamamayan, lalong-lalo na ang mga regular na bumabiyahe pahimpapawid. Ano nga ba ang naging dahilan sa masalimuot na kinahinatnan ng Flight 8501? At paano nga ba nasisiguro ang kaligtasan ng mga bumabiyaheng aircrafts? Issue sa kaligtasan at mga problemang panghimpapawid ating pag-uusapan ngayong gabi. Ako po si Attorney Mark Astrodes, kasama sina Cathy San Gabriel at Kirby Cristobal. Samahan po ninyo kami sa isang oras ng talakayan dito lamang sa Flight 8501, a PTV Special Forum. Ito lamang ika-28 ng Disyembre, panibagong dagok na naman ang kinaharap ng aviation industry. Bigla na lang nawalan ng komunikasyon sa AirAsia Flight QZ8501 habang ito ay bumibiyahe mula Indonesia patungong Singapore. Ayon sa tala, lulan nito ang higit sa 160 pasahero at crew. Ngunit tila hindi na bago ang mga ganitong uri ng trahedyang panghimpapawid. Kung matatandaan, noong nakaraang Marso ay nawala ang Malaysian Airlines Flight MH370. Ito ay mayroong 239 na pasahero na hanggang ngayon ay hindi pa rin matagpuan. Noong Hulyo naman, pinabagsak ng mga rebelde sa Ukraine ang Malaysian Airlines Flight MH17 na siyang ikinamatay ng 278 pasahero. Sa kasalukuyan, nagsasagawa pa rin ng search and rescue operations ang AirAsia Management sa tulong na rin ng ibang bansa. Sinasabing natagpuan ang ilang bahagi ng eroplano sa Java Sea at sa ngayon mayroon ng mahigit sa 30 katawan ang natagpuan. Sa kabila ng mga pangyayari, patuloy pa rin ang pag-iimbestiga sa dahilan ng pagbagsak nito at paghahanap sa mga nawawala pang pasahero. Paano nga ba maiiwasan ang mga ganitong trahedya sa himpapawid? Paano nga ba sinisiguro ang kaligtasan ng bawat aircraft na bumibiyahe? Muli, sama-sama nating himayin at talakayin ang maiinit na issue dito lamang sa Flight 8501, a PTV Special Forum. Magandang gabi Pilipinas, issue ng aviation safety and security ang ating tatalakayin ngayong gabi. Siyempre Mark, naging mainit ang usapin yan dahil na nga dito sa trahedyang kinasangkutan ng AirAsia Flight 8501. At patuloy natin itong minamanmanan, Cathy, at pumapasok ang mga report hinggil sa nare-recover na katawan at mga parte ng eroplano. Ito nga, dahil bumaba ang cost ng air travel at dumami itong ating mga low-cost airlines, safe ba itong mga ito? Oo, hindi kaya sa pagbaba ng airfare ay nakokompromiso ang safety ng mga passengers. At bukod pa riyan, kung sakasakaling may maganap na ganitong trahedya, wag naman sana no, sa ating bansa, handa ba tayo sa mga ganito? Aalamin po natin ang mga kasagutan sa mga yan at marami pa po kaming katanungan at ating po ibabato yan sa napakagagaling na ating panauhin ngayong gabi. Kasama po natin sa ating studio, Ms. Cora Alma De Leon, ang Vice Chairman ng Asian Disaster Preparedness Center. At kasama rin po natin ang Deputy Director General for Operations ng Civil Aviation Authority of the Philippines, o CAAP, Brigadier General Rodantes Oya. Siya naman ang Assistant Director General ng Civil Aviation Authority of the Philippines pa rin, o CAAP, Captain Beda Badiola.
Kasama din po natin dito naman sa kabilang banda, Cathy, isang frequent flyer, hindi lang local but international flights. Estudyante po siya, abogado sa Pilipinas, but a lawyer also, or studying to become a lawyer in Australia from La Trobe University, Australia, Attorney Moses Florendo. At ito, madalas din bumiyahe itong ating kasama dito sa PTV. Siya po ay aming reporter sa Telebisyon ng Bayan, Ginoong George Bandola. At mula naman sa hanay ng mga estudyante from the National Alliance of Youth Leaders, Jason Sevilla. Sisimulan natin ang mga diskusyon. Magiging mainit ito, Cathy. Kaya sana sa lahat ng bumabiyahe na nanonood sa atin, tutok po kayo. Magbabalik po ang Flight 8501, a PTV Special Forum. Nagbabalik po ang PTV Special Forum gaya nga po na aming nabanggit. Hindi lamang itong trahedyang naganap sa AirAsia Flight 8501 ang ating tatalakayin ngayong gabi, kundi maging yung ating airline industry sa bansa. Yung aviation industry, maalala natin, Cathy, ang konteksto nitong AirAsia na ito ay yung Malaysian Airlines flight na nawawala pa. At meron pang isang airlines na binaril sa may Ukraine, di ba? Kaya napaka-interesting itong mga buwan na ito for the aviation industry. At gaya nga ng ating nabanggit, marami na tayong naririnig na balita tungkol dito sa paghahanap sa mga labi ng mga biktima. Kung may survivors man, nagdarasal pa rin po yung mga kamag-anak at hinahanap pa rin po yung ibang mga bahagi ng aircraft. Kaya itanong natin kay General Hoya, ano po ang huling balita mula dito sa search and rescue team na namumuno nung pag-rescue nga at recover ng mga katawan at ng eroplano dito sa 8501? Siguro ho, attorney, ang ating balita dyan ay yung ating mga nasusubaybayan sa international news, at na-locate nila kung nasaan yung mga parte ng airplane ng ibang parte, pero wala pa silang nare-recover. So ang inaantabayanan natin yan ay ma-recover nila yung black box, kasi iyon ho ang pinaka-importante na kagamitan sa aeroplano na magsasabi sa atin na may katukuyan kung ano talaga ang nangyari at naganap ang sakunan na iyan na ikinasawi ng mga 162, 162 pasahero ng AirAsia Flight 8501. At na-establish na naman talaga na dahil nga nasa water, nag-water landing or nag-crash siya sa tubig. Ano po ba, Captain Badiola, yung mga common cause po ng mga ganitong mga pagka-crash sa tubig po ng isang aeroplano? Ang napabalita nga na ang pinaka mahalagang dahilan, una nung bago pa sila umalis, humingi na ng pahintulot yung piloto na umakyat o kaya umiwas doon sa masamang panahon, no? So malamang ang dahilan, isa sa mga dahilan maaaring nangyari dito ay napapasok sila sa masamang panahon talaga at hindi nakayanan nung eroplano. Una, wala ng control yung mga piloto dun sa aeroplano. So kung ganun, it's a technology question, Cathy. Kaya gusto ko itanong kay Ma'am Cora. Ma'am Cora, yung upsurge ng pagdami ng flights at pagdami ng mga carrier ay napakabilis nitong mga nakaraang taon. Nakakahabol ba ang industriya, ang teknolohiya, ang paghahanda para maiwasan nga ang mga sakuna? Well, ang tingin pananaw ko dito ay part yan para ding mga sasakyan na nakaka-traffic. Kumbaga, sasakyan natin, alam natin, pati ang ating mga MRT, nasisira din, Ang masasabi ko dito, ang pagdami ng eroplano ay there is greater challenge to ensure yung preparedness. Kaya ako bilang Vice Chair ng Asian Disaster Preparedness Center ay naniniwalang itong aspeto na to, Attorney Mark, ay dapat talagang pag-aralan. Ano ba yung kahandaan ng industriya para sagutin yung mga ganitong klaseng pangyayari? Sapagkat
we must find some explanation. At the moment, we don't have the explanation. But sometime, I think tama yung ginagawa. Meron silang pag-aaral na ginagawa para malaman next time, how do we prevent it? And how do we prepare for such events? Oo, kasi tayong mga pasahero, kailangan din, alam din natin kung ano yung gagawin natin kung sakaling merong mga turbulence, may mga emergency. Pero gusto ko na tanong yan si Attorney Florendo. Gaya nga ng aming nabanggit ni Mark, no, naging sunod-sunod, yung dalawa sa Malaysia Airlines, tapos ito sa AirAsia. Ito ba naapektuhan ba yung willingness na sumakay na eroplano? Wala ka bang takot na nadama nung ikaw bumiyahe patungo dito sa Pilipinas? Ngayon po, siguro kahit may maraming mga aksidente, ang frequent mode of transportation ng mga tao going from one country to another is by airplane. So you have no choice, force for good for you to take an airplane. Talagang mag-aeroplano. Siyempre po may kaba, pero kaagibat na yung dasal. At saka pumili tayo ng airlines, pero karamihan naman yan, may mga standards tayong sinusunod diba? Kaya I would like to say parang regardless of the airlines, yung standards dyan pare-pareho. Pero ang importante din po dyan is yung regulation ng government. Diba? Kasi ang importante dyan is nasusunod ba ng mga airlines yung regulation, hindi lang ng country kung saan siya nakaregister o kung saan siya landing, pero yung international conventions na sinusupervise ng CAAP natin dito sa Pilipinas. Kasamang George Bandola, ikaw biyahe na sa eroplano matagal na ang panahon nung hindi pa ganong karamihan ang providers ng service na ito. Ikaw naman, para sinasabi mo hindi naman, may edad na si George. Pero hanggang ngayon dumami na sila. So anong, yung mga pagbabago ba are for the better or they have not been so encouraging this past few months para sa iyo? I think so, attorney, kasi dito lang sa local lang, maraming mga pagbabago na yung ginawa ng CAAP, of course, ng mga airline companies na rin. May marami ng pagbabago. Kumpara noon, noon kasi nung mga lumilipad ako sa mga coverage ko sa Cotabato, sa C-130. sa ibang mga bukod doon sa C-130, no? Yung pagdating mo pala doon sa lugar, alam mo, parang mano-mano na yung pagbubuhat mo. Hahalukay mo mag-isa yung mga cargo mo. Doon pa lang sa part na yun, ano? As to the safety and security of the passengers, I think talagang malaki na yung ipinagbago ngayon kumpara noon. Sa tingin mo, tanungin natin ito si Jason, no? Yung mga pasahero, would they sacrifice yung mga comfort? Una-una, sinasakripisyo nila for cheap fares. Yung pagkain, walang pagkain pag budget airline. Do you think parang sinasakripisyo nila at wala na silang pakialam kahit delayed yung mga flight ng isang ng carrier? May delay ba? Hindi ko alam. Parang sabi lang nila. Masama yung serbisyo, sabi. Do you think willing sila para lang makatravel ng mas mura? Sa tingin ko, iba-iba rin yung prioridad ng mga tao kasi una, may mga tao na okay lang sa kanila na walang pagkain, medyo delayed ang flight, basta makamura at makalipad at makatungo doon sa destinasyon nila. Samantalang ang iba naman, willing na magbayad ng malaki para lang meron silang comfort. Kumbaga, habang nasa eroplano sila, hindi nila nararamdaman yung pagod ng biyahe. So masasabi ko, siguro dito sa Pilipinas, dahil maraming ang, syempre sakto ang budget, di ba? So, okay lang sa kanila na lumipad, lalo na kung domestic lang naman, malapit lang naman, konti lang naman yung oras na igugugol nila sa loob ng eroplano. General Loya, nabanggit kanina na dahil hindi kinaya ng eroplano yung turbulence o yung sama ng panahon, ibig bang sabihin na ito, yung teknolohiya natin ay hindi nakakahabol doon naman sa pagbabago ng tindi ng ating panahon? Nabanggit na rin ho yan ng mga eksperto na yan ay possible at posible. At yan ho alam ho ito ng mga weatherman. Ako po ay na-assign na chief ng rainmaking operations ng Air Force noon. Kaya ako po masasabi ito na pag pumasok kayo sa thunder clouds, no, yung tinatawag nating thunderstorm, sobra po ang turbulence yan. Sa isang iglap, bigla kang itataas at bigla kang ibabagsak. At naranasan ko po yung mula sa Zamboanga, pagdating po ng Iloilo, para maiwasan ko yung malaking thunderstorm na yan, umikot po ako hanggang doon sa Camarines Norte at lumabas po ako ng Polillo Island. Dahil hindi ko na po kayang i-control ang aeroplano.
pag ipinasok po ninyo yung aeroplano sa thunderclouds, hindi na ho ninyo mahawakan ng control, nadidisorient. Kung matatandaan po ninyo, last year, meron pong nagre-rainmaking doon sa Bagabag. Ano po? Department of Agriculture po yata ito. Paglabas nila ng ulap, tuloy-tuloy sila sa ground bumagsak. Ano ang dahilan? Nakita lang ho natin, masasabi lang ho natin na siguradong hindi na control ng piloto, kaya tuloy-tuloy siya sa lupa na ikinasawi ng lahat ng pasahero kasama ang piloto. Mahirap po talaga yan, thunderclouds. Napakahirap pong pasukin yan at alam ho yan ng lahat. Kaya ho yung sinasabi kanina ni Captain Balyola na lumihis siya at humingi pa ng permiso na umakyat ng 6,000 talampakan mula sa present niya na 32,000 to 38. Kaya lang, meron ho yatang aeroplano sa taas, ayon sa mga balita. Kaya hindi siya pinayagang umakyat. And 5 minutes after that, totally wala na hong komunikasyon sa aeroplano. Gusto ko yung tanungin kay Captain Badyola. Sa mga ganitong pagkakataon po, syempre hindi po natin maiwasan na yung mga kamag-anak nung mga hindi pa nahahanap na biktima, may umaasa pa rin na buhay yung kanilang mga nawawalang kaanak. Sa mga ganong pagkakataon po ba, given the situations that we've heard so far, is there a possibility po na merong survivor? Hindi natin pwede ikailan na baka meron, no? Dahil hindi naman natin alam kung halimbawa kung bumagsak ngayon, miracles can still happen. No? So meron nakukuha sa mabanggit ko lang sa Amerika yung pinakahuling nag-crash. Nabuhay yung 7-year-old na bata. So anything is still possible mangyari. So depende din natin masabi kung saan nga talaga bumagsak. Kung bumagsak sa tubig, hindi pa rin natin alam kung yung tinatawag na naging explosive yung pagbiyak ng aeroplano o sa lupa, doon sa tubig yung bumagsak, no? At saka doon na nagkabiyak-biyak. Hindi natin masasabi pa Until makuha nila yung black box, kasi yung black box talaga, doon nakikita lahat nung yung mga events, doon na nakikita talaga yung kung ano nangyari sa aeroplano. Ma'am Cora, yung kung anong pinag-uusapan ng dalawang piloto, yung usapan nila with the air traffic controllers. Okay. Ma'am Cora, sa mga pangyayaring ito, naiisip natin dapat tayong maghanda. Pero marami sa atin, hindi naman natin siniseryoso yung ating mga safety cards sa mga aeroplano. Ano ang dapat nating isipin at gawin? Well, you already said that kailangan seryosohin. In fact, gusto lang i-share as an aside. I had just come back from London, December 10. Do you know the following day, stranded ang mga pasahero sa Heathrow Airport dahil nagkaroon din ng aberya sa London. It's a very developed country already, masasabi natin. So ayoko namang i-judge na kung ano man yung nangyari ito. Pero disasters do occur. Pero ang sa akin, sa mga pasahero, assuming nasasakay kayo, talagang basahin nyo yung nakalagay doon. Do not take it lightly. Take it seriously. And I think, as I always do, talagang I pray a lot before riding the airplane. So, convinced ako na if it happens, it's force majeure. I don't think we are trying to seek explanations as much as whether technical or whatever. Pero at the end of the day, nobody can really explain that, why it happened in that particular flight. Gusto ko lang tanungin kay General Hoya, no? Kasi meron po tayong Civil Aviation Board, meron pong CAAP. Ano po yung delineation ng inyong trabaho? Sige, yun pong Civil Aeronautics Board, para po ang comparison po niya sa land siya po yung LTFRB, yun pong nag-i-issue ng franchise ng CPCN, Certificate of Public Convenience and Necessity, bago sila bigyan ng franchise ng Congress pa ho yata yan Kami naman ho sa CAAP, as far as regulations are concerned, kami po yung LTO. Kami po ang nag-i-issue ng mga lisensya ng mga piloto, ng mga mekaniko, pati ho flight cabin crew ngayon, at saka ho
pati ho yung mga approved namin yung mga maintenance organization. Lahat ng lisensya. So yung maintenance po ng mga eroplano, sino po ang nagmo-monitor nun, sir? Kami rin po. Yun pong mga nagme-maintain ng eroplano, tulad po ng Lufthansa Technic, kailangan ho na-inspect at nabigyan ng lisensya na certified sila na repair facility ng eroplano na yan. Pag hindi ho namin yan binigyan ng lisensya, ng certificate, hindi ho sila pwedeng mag-maintain ng eroplano. So far po ba, sir, itong AirAsia, maayos po ba yung kanilang record sa pagmimaintain ng kanilang aircraft? Kasi matapos po itong 8501 na aksidente, meron pong nag-overshoot na AirAsia flight din po dito sa atin sa bansa. Kamusta po ang record nila, sir? Dito na lang po sa Pilipinas ang nasasabi ko, meron po silang approved po yung kanilang maintenance organization. Sa katunayan po na-consider na rin po yan ng European Commission, Safety Commission, na tanggalin na rin po yung ban sa AirAsia ng Pilipinas. Dati ho, nalip pa lang ho nila ang ban, ang Philippine Airlines at Cebu Pacific. Yung pong sa Kalibo, tapos na po yung initial investigation ng tinatawag ho nating Aircraft Accident Investigation and Inquiry Board. So, ipinafinalize na lang ho nila. Pero magkakaroon ho ng parallel investigation ng ating Flight Standards Inspectorate Service na pinamumunan ho ni Captain Badiola para ho makita kung ano ang role ng mga crew niya at bakit nag-overshot. Ang initial ho nila dyan naglanding po ng with the wind. Mabilis ho yan So, okay naman ho yung aeroplano noong naglanding. Kaya ho, hindi ho yun ang isang principal na issue ngayon. Alright. May mga katanungan ng ating studio audience, Kathy, kaya Kirby. Alright, maraming salamat, Attorney Mark at Cathy. May mga inihandang katanungan yung ating mga studio audience. Unahin ko na si Shelo Labrage, galing sa PUP Santa Mesa. Good evening po. Yung tanong ko po ay para kay Mr. Jason Sevilla. Sir, bilang isang social media user, ano pong may papaya ninyo sa mga estudyanteng tulad namin kung paano namin i-filter yung mga ganitong klaseng balita? Kasi po, sa sobrang dami ng information na nakukuha namin sa internet, minsan hindi na po namin alam kung alin doon yung mga totoong details at hindi. So, medyo nakakatakot lang po kasi baka maling balita po yung makakala po namin. Unang-una, tama, na marami na ngang umiikot sa internet na hindi natin alam kung totoo, reliable ba, or credible ba. At meron ding iba na talagang hindi natin maintindihan kung bakit nila ginagawa yun, Pero sa tingin ko, bilang kabataang Pilipino, responsibilidad natin na unang-una tignan kung ano yung tinitignan natin. Kung credible ba itong source, kung ito ba ay isang tanyag na news agency, for example. Pangalawa, tignan din natin yung author kung meron. Kung kilala ba itong taong ito or isa ba siya sa mga kinatawan ng, for example, aviation industry o kung anumang balita. At pangatlo, siguro nasa sarili din natin yan, di ba? Dahil kahit ano namang maipost sa internet, nasa sa atin pa rin kung ano yung paniniwalaan natin, kung ano yung susundan nating balita. Alright, maraming salamat sa Jason. Next question naman, magmumula pa rin sa PUP Santa Mesa, si Allen Agabao. Magandang gabi po. Ang question ko po para kay Miss Cora po. Ma'am, pagdating po dun sa disaster preparedness po ng ating mga passengers po, or sabihin natin na passengers education po, may mga programa po ba na inaalok po ang ating ahensya po o kung sino man po mga responsible po na ating mga ahensya pagdating po dun sa pagbibigay ng tamang impormasyon sa mga sasakay na pasahero? Kasi kung minsan parang ang nagiging basihan na lamang yung nasa aeroplano mismo advisory na makikita sa parang seatbelt, ganun. So, ano po ba yung paghahanda o mga programa po na ibinibigay po ng ating ahensya upang matulungan nga ang mga pasahero pagdating sa safety sa kanilang paglalakbay? Napakagandang katanungan yan, sapagkat kailangan pa magkaroon ng ganitong klaseng forum para maliwanagan natin. Unang-una, tama yung sabi mo na kailangan may paghahanda. Actually, in our case, sa Asian Disaster Preparedness Center, ang paghahanda ay hindi naman sa ganitong mga disaster. It mostly will be the earthquake, typhoons, etc. In this airplane disaster, may kasamang technology talaga na effective nung. Kaya tanong na rin sa atin ng CAAP tsaka ng mga ibang agencies na
sila din ay may katanungan yung kahandaan ng eroplano, kumbaga readiness, kumbaga to be able to take on that particular flight. Ang sa akin lang is that I think we ought to be responsible as well. And kasama na din to yung minsan ng mga takot, yung mga spin na minsan inilalagay sa ating mga internet. Siguro dapat we ought to make sure na responsible ang mga finifeed na itong mga information. As far as I'm concerned, I think all people should be well informed, properly informed. Gusto kong tanungin itong ating kasamang si George Bandola kasi siya rin ay isang business reporter. Pag may mga nangyayaring ganitong mga aberya sa mga eroplano, George, naapektuhan ba yung airline industry? Actually, tama ka, Cathy, no? Kasi isa yan sa mga talagang tinitingnan, hindi lamang nung mga investors at hindi lang nung mga mananakay, lalong-lalo na yung mga foreign investors. Kasi tinitingnan nila kung talaga bang ang Pilipinas, kung halimbawa man, wag naman sana, no, knock on wood, wag naman dito mangyari yung aksidente o dito nanggaling yung airline na nag-ooperate. Ito yung unang tinitingnan din ng mga foreign investors. Gaano ba tayo kahanda? Gaano ba ka-develop na yung ating teknolohiya? At ito naman eventually ang ipinapaliwanag din panakanaka ng mga airline company na kino-cover namin kung gaano ka-updated yung kanilang mga technology na ibinibigay para sa mga mananakay. And as a business reporter, if you compare that to the other airline company, talagang maikukumpara mo kung gaano ba kahuli itong isa, kung gaano ba ka-convenient itong isa kaysa dito sa isa. So medyo from our point as reporters, dito nagkakaroon ng paghahayag kung ano yung tamang impormasyon at nakakapagbigay tayo ng magandang desisyon para sa ibang mga tao, lalong-lalo na sa mga foreign investors. Speaking of the business of aviation, Cathy, ito kakabit ng iyong katanungan. Kinukumpara ngayon yung handling ng crisis nitong si Mr. Tony Fernandez ng AirAsia doon sa Malaysian Airlines at sa iba pang airline companies na nagkakaroon ng crisis. Attorney Florendo, gaano kahalaga yung handling or yung PR, yung crisis management ng isang negosyo para ma-preserve nga yung kanilang estado at yung taas ng kanilang stocks? Siguro, ang unang isipin natin yung mga trahedya na yan, walang pinipiling airline company, walang pinipiling korporasyon. Pero nasa airline company ang paghahanda kung anong gagawin nila pag nangyari na. Diba? Ang maganda sa Malaysian Airlines, inuna nila yung mga pamilya ng biktima. Ang kadalasan kasing nangyayari is parang nasa denial stage din yung airline company, na-check muna nila kung ano na nangyari, but failing on the families of the victims. Ang maganda sa AirAsia, inuna nila yung pamilya, hinanap nila, nilagay nila sa hotel, constant ang information, walang news blackout. Diba? Kaya nakita nyo, ang nakakatawa, yung CEO nila na si Mr. Fernandez, nakita mo naka-plain shirt lang na may ID ng AirAsia to show that he is one with the victims, the families, and he is still somehow proud of his company by wearing that tag. Nakita niyo yung effort nila to inform. Importante dito news. Pag tayo halimbawa merong kamag-anak na nasa aberya, ang importante dito balita, ano na nangyayari? Yon ang ginawa ng AirAsia na maganda. Tuloy-tuloy yung flow ng information, walang hinihinto, walang binablock. Ang malaking diferensya nito dun sa mga nakaraan kasi it appears at the onset na parang talagang isang tragedy to at talagang parang by nature or by something, hindi may halong terrorism katulad ng mga previous na aeroplano. Kaya yung information nito tuloy-tuloy. Diba? Yun ang magandang nagawa nila. And it builds the reputation of the airlines. Diba? Kasi parang crisis, at least meron silang sagot sa crisis nila. Gusto kong tanungin si Captain Badiola, kung may mangyari pong ganitong trahedya sa atin, matagal-tagal na po, wag naman po sanang merong mangyari sa malapit na hinaharap. Pero are we prepared po to handle it the same way that it was handled by AirAsia? Siyempre po kasama po kasi yung bansa sa pag-handle ng mga ganyan. Basically po, yung pagsasagot sa kung halimbawa may mangyari man, the first responsibility lies with the operator. Sila ang bahalang lahat ng mga operators dapat meron yung tinatawag natin na crisis management manual. So doon nakalatag kung anong gagawin nila kung sakasakaling magkaroon man ng aksidente yung bawat operator. Okay. Ginoong Hoya,
alam natin na itong transaction between the passenger and an airline is really a private transaction. At hindi kasama ang gobyerno sa kontratang yan. Pero yung mga incidents na nababasa natin na nagkakagulo na sa terminal, hindi nakakasakay. Kailan lang yan nangyari? Oo, kailan lang nangyari. When should government step in to help solve the problem na talagang nakakaaberya ng napakaraming tao? Nasabi ko na yan kanina na yan po ay meron ho tayong Civil Aeronautics Board. Ano po? So, doon sila ho ang nagpapatupad noong Air Passenger Bill of Rights. So kung ang tingin po ng mga pasahero ay medyo nadihado sila sa treatment sa kanila ng airline, andyan po ang Civil Aeronautics Board at ang napakinggan ko nga po kanina sa legal division chief nila, kahit na hindi magreklamo ang isang warm body, titingnan nila yan. At ang katunayan ho noong December 29, yun lang ho ang may pasok noong last week. Ang Civil Aeronautics Board po ay nagpulong at tiningnan ang culpability ng Cebu Pacific, particular airline na maraming nakansilang flights. At ito pa nga po si Captain Badiola, ang representative ng CAAP doon sa Civil Aeronautics Board. Ayun naman si Captain Badiola. Tanungin na natin. Oo. Bakit nga ba? Ano ba problema ka? Ba't po nagkaganon? If you remember, Kathy, when Cebu Pacific started, lagi pa nilang binabanggit sa kanilang landing that we're early by how many minutes and we're late only by a few minutes in the entire year. Ako may masama akong experience din dyan sa airline na yan, pero wag na natin pag-usapan yan. Tanungin natin itong nangyari. So ano ang nangyari, Captain? Nagkaroon ng investigasyon yung Civil Aeronautics Board. At napag-alaman namin doon, una dinadahilan noon na sobra daw ang overbooking, ano? Pero hindi ho yun ang naging dahilan. Ang isang naging dahilan, unang-una, umalis yung mga aeroplano nila, yung mga unang 8, based on the records, na huli na talaga sila. So ang nangyari, magpapatong-patong yan. Okay. So then, kailangan mag-rebook sila sa ibang mga ibang flights. Pero ang nangyari, ang pinaka nakita namin dahilan talaga, kulang yung mga tao ng Cebu Pacific na nagmanong mga counters ng mga pasahero. Sa dami ng pasahero, ang daming nag-absent na mga tao doon sa mga nagmaman ng counters. Kaya, napag-alaman namin na yung mga nagmaman doon sa check-in counters nila ay yung mga tinatawag na outsourced personnel. So, ngayon, ang gagawin ng Civil Aeronautics Boards ay re-repasuin ho yung practice na yan. Na on the part of government, baka i-require natin na lahat, may mga ilang mga serbisyo lang na pwedeng imong ipa-outsource. Sir, question lang on yung 8 flights na naunang na-delay. Bakit sila na-delay? Dahil pa rin ba sa undermanned yung kanilang stations? Hindi. O meron pang ibang problema? Ang dinadahilan nila, dati sinasabi, yung congestion daw sa airports. Kaya nadidelay. Pero actually, yung mga aeroplano nila nadidelay, either meron dahilan, may diferensya, mechanical, so hindi ka agad nakakaalis sa takdang oras. Mamaya gusto kong tanungin kay Attorney Florendo, ano ba yung Passenger Bill of Rights? Kasi marami po sa atin ang hindi alam yon. Pero bago yan, dumako muna tayo sa ating kasamang si Kirby Cristobal. Maraming salamat, Cathy at Attorney Mark. May mga karagdagang pang katanungan yung ating mga bisitang estudyante. Unahin ko na si Princess Ann Antonio galing sa PUP Santa Mesa. Magandang gabi po. Ang tanong ko po ay para kay Captain Beda Badiola po muli. Sir, meron po ba tayong mga sinusunod na timeline sa paghahanap po ng mga nawawalang biktima sa mga ganitong klaseng sakuna? O kailan po ba natin masasabing case closed na po yung isang plane crash? Pwede natin, actually, walang binibigay na taning kung kailan ititigil halimbawa yung paghahanap sa mga survivors kung meron pa man, ano? Sinasabi nga, we don't lose hope. Okay? So hanggat meron pang remote possibility na meron survivor, yung mga agencies concerned are still going to go search for any survivor at all. Unless talagang conclusive na walang pag-asa, kung depending ngayon sa findings, sa investigation or sa makikita ng mga data dun sa black box.
tsaka natin, depende sa mga eksperto, sabihin kung wala talagang pag-asa. Alright, maraming salamat po sa inyo, Captain Badiola. Next question, galing pa rin sa PUP Santa Mesa, si Jane Paulo Rivera. May katanungan. Good evening po. Ang question ko po ay for General Rodantes Hoya. Ano po yung pwedeng makuha ang sanction ng airline sa mga ganitong trahedyang nangyayari? Kagaya po na nangyari sa Flight 8501. Sa amin ho sa CEP, sa base ho sa investigasyon ng Flight Standards Investigation Committee, meron na po tayong mga piloto na suspend ang lisensya, na-cancel ang lisensya. Kung meron hong malaking violation, suspension din ang kanilang air operator certificate. Yun hong pag-cancela ng kanilang franchise, ang nag-issue ho niyan ay ang Congress ho siguro. At ang pag-suspension naman ng kanilang certificate of public necessity and convenience, ang CAB po yan. Yun ho ang mga, at saka ho yung mga penalty in terms of money. Anong dilema nga ho dito ng CAB, sabi nila yung kanilang batas, RA 776-1951 pa, ang kanilang malaking ipapataw na parusa lang 5,000 pesos. Mabuti ho ang kaap, bagong batas na, doon sa mga magbabiolate ng batas na nagpapatubad ay kaap, 300 to 500,000 pesos po per violation. At meron pa hong provision yan na ma-increase in later years. Depende ho sa halaga ng pera. Alright, maraming salamat po sa inyo, sir. Next question, galing naman kay Kathleen Sandoval from PUP Santa Mesa. Good evening po. Yung tanong ko po is para kay General Hoya po ulit. Nabanggit po kanina na ngayon po, mas marami na yung mga pinapayagang magpalipad na airlines kumpara po noon. Gusto ko pong malaman kung ano po yung mga standards para po payagan yung isang airline na magpalipad po ng aeroplano. Iyan nga ang mandato ng CAAP, ano? So, ang lahat ng iyan ay tinitingnan natin yung airworthiness ng aircraft. Kailangan maayos yan. Yung kanilang maintenance organization. Pagkatapos yung kanilang training ng crew, ang pinaka-importante. Yan ho yung mga kapitan ng aeroplano na yan twice a year meron silang proficiency recurrency check. Ang nag-check ko lahat niyan ay ang CAAP. Kaya mo ay ang napakahalaga ng ginagawa ng CAAP para ho ma-standardize lahat ho yung mga procedures na yan bago natin sila payagan na lumipad. At sundan ko yung sinabi ho kanina ni kasamang George Bandola na pati ho yung ating business apektado niyan. Ibig ko lang hong sabihin sa atin na noon hong as early as 2013 naalis na ho natin yung sanction ng International Civil Aviation Organization sa atin na significant safety concern. Noon din hong year na yon yung EU Safety Commission tinanggal yung ban nila sa Philippine Airlines. At last year po, in-upgrade na rin ho tayo ng FAA sa Category 1 at nilip na rin ho ng EU Safety Commission ang ban sa Cebu Pacific. Kaya ho, sa international standards, nakakasabay na po tayo at atin hong pinagtutuunan ng pansin ngayon sa liderato ng DAAP ay ang sustainability of the gains that we have achieved. Marami pa kong gagawin, pero yan ho ang ating direksyon ng ating gobyerno at yan ho ang mandate ng CAAP para sa ating bansa. So gagawin ho natin yan. Balikan ko lang si Attorney Florendo. Ano-ano nga ba yung karapatan nating mga mananakay ng mga eroplano? Kasi ako, kailan ko lang din to nalaman. Bale, merong ginawa pong Passenger Bill of Rights ang Department of Trade and Industry at saka ang Department of Transportation na tinatawag nilang parang AO1. Tatlo po ang mahalagang karapatan na binibigay sa mga mananakay sa eroplano. Una po, bago tayo bumili, ang karapatan natin is mabigyan tayo ng tamang impormasyon kung anong ticket na binibili natin. Kaya makikita nyo po sa mga periodiko, even sa mga advertisements, nakalagay magkano yung pamasahe, fuel surcharges, ano yung
baggage allowed, rebooking, refunding. Nandun sa detalye yon. So information bago tayo bumili, hinahain sa atin. Yun ang una nating karapatan. Pangalawa po, pag nakabili na tayo at pasakay na tayo, ang sinasabi ng AO na to ay meron tayong karapatan to the full value of the services purchased. Diba? Ano-ano itong mga to? Na tayo ay isasakay at bago tayo isakay, ipag-check-in at makaboard. Now, paano kung nagkaroon ng problema? Ito yung pangatlong karapatan, right to compensation, na bayaran tayo. Kanina po, siguro, napagdidiskusyon na natin bago tayo magsimula na marami pala tayong karapatang hindi nating alam. Ito po yun. Pag ang eroplano po ay delayed ng 3 oras, kay kasalanan niya ng eroplano o hindi, pag 3 oras, dapat bigyan nila tayo ng free refreshments. Kumbaga, pang inom. O, singilin yun na. Ang dami. Tapos free free text and so on. Meron o walang kasalanan yung eroplano. Diba? Pag nasa terminal. Pag lumagpas na ng 6 na oras yan, at kasalanan naman ng eroplano, may tinatawag silang considered as canceled. Pag canceled yan, depende kung nasaan ka na, dapat ma-inform ka, bigyan ka ng hotel, bigyan ka ng pagkain, i-rebook ka. At in special circumstances, i-endorse ka sa ibang eroplano para makalis ka kaagad. Diba? Yan yung mga karapatang binibigay sa atin. Ngayon, ang problema po dito kasi is, hindi natin alam at pag dinimad natin at hindi tayo binigyan, hindi natin alam kung saan tayo lalapit. Yun. Diba? Kaya yun ang ating nalaman ngayong araw na to na may mga karapatan tayo. Ngayon po, dalawang importante lang kung madagdag po natin. Noong 90s, we were sold with this idea, 2 ideas, liberalization and deregulation. Ang negosyo po, ang purpose po niyan, kumita. Diba? Walang makakapigil dyan para kumita. Kahit sabihin mo pag maraming competitor, yung playing field, maglalaban-laban, it will never happen kasi profit-oriented. Diyan papasok yung deregulation. Ang pwede lang magtanggol sa mamamayan ay ang pamahalaan. Kaya naniniwala tayo na dapat ang pamahalaan ang tumulong sa atin. Kasi maliliit na tao, compared ka sa malaking aeroplano at may-ari, wala tayong laban. It boils down to government and regulating it well, which I think government is doing now. That's right. Pero interesado din ako, Cathy, itanong, mamaya after we parang return from the gap, kung ano ang role ng media at ng mga netizens para mapaganda yung kalidad ng ating aviation industry sa aming pagbabalik. Nagpapatuloy po ang Flight 8501, a PTV Special Forum. Sana marami po tayong natututunan about the aviation industry. Dahil konti na lang po yung ating oras, meron tayong iniwan na question pero sabay wrap up na rin. Ano? O unahin na natin dito sa kaliwa sa ating kasamang si George Bandola. George, ano ang role ng media para mapaganda ang kalidad ng aviation industry? At mensahe mo na rin. At mensahe na rin. Actually, napakahalaga talaga ng role ng media. Ang gusto ko lang sabihin, according to a study sa Amerika, 1 in 14 million ang chance na ikaw ay mamatay sa isang airline disaster. Is that true, sir? Tama ba yan? Anyway, that was based on research. Gusto ko lang sabihin na ang media, pinag-iingatan din ang pagko-cover ng mga ganito, lalo na sa mga disaster. Kasi dumarating sa punto na talagang nagiging parang chop suey, nawawalan ng focus yung coverage sa mga ganitong disaster, tulad ng binabanggit ni Attorney kanina, yung ilang mga pansin sa AirAsia, how they handled the crisis. Merong isang media na mag-magnify ng isang reklamo ng isa na na-late lang bago nagkaroon ng briefing itong si Tony Fernandez. Yun ang binamagnify nila. So nada-divert yung attention ng karamihan ng mga nanonood ng nagbabasa ng mga dyaryo sa talagang ginagawa ni Tony Fernandez halimbawa. Pero ang pinakamalagang role din ng media bukod sa pag-i-inform talagang sabihan din sa publiko na kung ikaw ay matalinong mananakay, maging mas matalino ka pa. Di ba? By way of mag-research sa social media, based on the studies na nangyari, na ginawa noon, hindi lang ng mga eksperto, kundi ng mga talagang governing bodies tulad ng CAAP, ng CAB, at ng ibang mga foreign aviation board na talagang sila yung nag-handle at nag-administer ng security and safety kahit na saang parte ng mundo, lalo na dito sa Pilipinas. Okay, maraming salamat, George. At hingan din natin ng kanyang opinion naman sa responsibilidad ng netizens at yung huling mensahe mo na rin, Jason Sevilla.
Ayun, sa tingin ko na mahalaga rin actually itong industriyang ito sa kabataan dahil unang-una, hindi lang ang mga nagtatrabaho ang sumasakay sa eroplano. Katunayan, maraming mga estudyante ang nagmumula sa iba't ibang probinsya na ngayon nga pabalik dahil pasukan na ulit, pabalik dito sa Maynila o kung saan man sila nag-aaral na sumasakay din sa eroplano. Pangalawa, mahalaga din sa mga estudyante ang industriyang ito dahil napabalita nga na sa mga susunod na taon, maraming opening. Kumbaga maraming piloto ang kakailanganin. Kung nangyayari itong mga disaster na ito sa aviation industry, isa rin concern ng mga estudyante, dapat pa bang pumasok sa industriyang ito? Sana naman, di ba, na makita at mapatunayan sa atin na safe pa rin ang aviation industry at wala dapat tayong ipangamba. Para sa mga netizens naman, sa mga kabataan, unang-una, sabi nga ng kasama natin si George Bandola na maging matalinong mananakay, di ba? Nakasakay ka man doon sa eroplano o kung nasa harap ka lang ng computer mo, maging responsable ka sa kung ano yung pinopost mo, sa kung ano yung i-click mo. Lahat ito ay kapag nagawa mo na, hindi mo na rin maibabalik. Siyempre, pag nasa eroplano ka rin, hindi po pwedeng yung sarili mo lang din ang iniisip mo. Kung magpa-selfie ka lang pag nasa eroplano ka. Pero siyempre, makiramdam ka rin sa mga kasama mo kapag ikaw ay nasa eroplano. Maraming salamat. At huling mensahe naman ni Attorney Moses Florendo. Kanina po na pag-uusapan natin ano yung mga bagay na kinoconsider ng ating mga mamamayan sa pagpili ng airlines. Bottom line, pera. Diba? Kung saan mura, dun yung mga tao. Kung saan may promo, dun tayo. Pero po sana maisip natin na hindi porket mura, isasakripisyo po natin yung kapakanan ng ating mga pasahero. Sa batas po, ang common carriers kasama ang mga aeroplano should provide extraordinary diligence in carrying the passengers. At tayo pong mga pasahero, umaasa tayo sa pamahalaan na bantayan ang mga malalaking korporasyon na to para magbigay sila ng tamang serbisyo sa atin na ligtas, di ba? Hindi po porket mura, isasakripisyo na natin. Dapat po yung quality at saka yung safety ng pasahero laging nasa sa isip. Meron po nabanggit previously in the past few days about overbooking being the industry practice. Sana po tingnan to ng pamahalaan na parang inaamin ba natin na yung kontrata between the parties ay wala na dahil industry practice na lang. Sana po yun ang ating panalangin na tuloy-tuloy po ang pagbabantay ng pamahalaan para sa ating mga mananakay. Okay, maraming salamat, Attorney Florendo. At huling mensahe po mula kay Ms. Cora Alma de Leon, Vice Chairperson ng Asian Disaster Preparedness Center. Well, unang-una, I think the media should really be truth tellers. Magsabi ng totoo, magpakatotoo. Ikalawa, kailangan din pag-aralan dito yung implementation ng insurance system. Para kung ano man ang mangyari, you have coverage. Minsan, we don't think much of it. I think it's very important to ensure na matiyak natin kung ano man mangyari, meron tayong coverage. I think this forum has been very important to enlighten our people. Kaya maraming salamat sa pagkakataon. Huling mensahe naman po ni General Rodantes Hoya. Susundan ko lang ho yung ating kabataan. Sila yata yung pag-asa ng bayan. Alam mo ninyo sa CAAP ang aming motto is future is in the skies. Nakita ho natin ang kahalagahan ng air travel. Yan ang fastest mode of transportation. At ang statistics ho will also show na yan ang safest. 1 in 14 million nga sabi ni ang chance na baka madisgrasya kanyan. Kaya huwag ho tayong matakot sumakay sa aeroplano. Na sinabi rin ho ng ating kabataan na ang laki ng mga employment opportunities mula sa maintenance hanggang crew. Tama ho yan. Ang statistics po ng ICAO, last year ang nailipad ho na pasahero ay 3 billion, half of the population of the earth, using 25,000 aircraft. At in 2030, based on aircraft orders, ano ho yan, magiging double. Kaya ho, napakarami nating kailangan ng mga piloto at crew. Pwede hong samantalin ko na rin ho ito na sabihin na yan ho ang mandate ng CAAP na paghandaan yan. Kaya ginagawa ho natin ang lahat para ma-improve ang ating mga runways at ating mga air navigation facilities. Kung nabalitaan niyo yung tinatawag na CNS-ATM, Communication Navigation Surveillance, Air Traffic Management System. Matatapos na po yan early next year para ho yung mga aeroplano na dumadaan sa ating himpapawid ay makita natin at all times. At kung mawala, malocate ka agad. Very good.
Huling mensahe naman po mula kay Captain Beda Badiola, Assistant Director General ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Ang masasabi ko lang po, ang inyong Civil Aviation Authority of the Philippines ay kaagapay ng sambayanan para bantayan ang kaligtasan at seguridad ng aviation industry. Maraming salamat po. Kaakibat ng responsibilidad na nakaatang sa balikat ng airlines ay ang bigyan ng isang matiwasay na pagbiyahe ang mga pasahero nito. Kaya naman sana'y hindi magkulang ang mga nasabing airlines na ito sa pagsasagawa ng mga nararapat na aksyon na sisiguro sa kaligtasan ng lahat. Para naman po sa mga pasahero ng pamilya na nawawalang crew ng AirAsia Flight 8501, kaisa po ninyo ang sambayanang Pilipino sa panalangin para po sa kaligtasan ng inyong mga mahal sa buhay. Naway inyo pong malampasan ang pagsubok na ito. Masasabing ang pinaka-importanteng prioridad ng mga sasakyang panghipapawid ay ang kaligtasan ng bawat isang crew at pasaherong lula nito. Atin rin pong tandaan, nakaakibat ng paghahanda, panalangin lamang ang tutulong sa atin na makaiwas sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Ako po si Attorney Mark Castrodes, kasama sina Cathy San Gabriel at Kirby Cristobal. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa aming talakayin itong Flight 8501 PTV Special Forum.